Kabanata 3231. Maaari rin itong tumaas at mabawasan ang gravity. Alex. Nang bumalik ang kamalayan ni Alex sa kanyang katawan, napagtanto niyang may tumatawag sa kanya. Medyo natagalan siya sa pag-aani, kaya naisip ng iba na may nangyari sa kanya habang ginagawa niya iyon. Oh, okay lang ako. Ngayon lang ako may naisip. Let me try again. Sabi ni Sion, I don't think you should try anymore. Talagang kasuklam-suklam kung maiihi ka o maghuhugas ng pantalon. Tinaman siya ni Alex ng masamang tingin. Muli niyang inilagay ang dalawang kamay sa hilt na pinaandar ang lahat ng kanyang kapangyarihan gaya ng ginawa niya noon. Kahuli, ginamit niya ang Great Kylan Spell at ang Great Gravity Spell ng magkasama. Taas. Q. Tirichet *S. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang alisin ito sa lupa. Hindi lang iyon, sumugod pa ito pataas, dinala ni Alex. Pagkatapos noon, ginamit niya ang Great Claymore Spell habang hawak niya ang Immortal Butcher sa hangin. Tinimulan niyang i-swing ang espada sa paligid niya ng napakabilis na ginawang isang Claymore Windmill. Habang iniindayog ito, nagsimula na rin siyang sumayaw na para bang nagpe-perform siya ng magulo na sword dance, paulit-ulit na hinihiwa ang kalangitan. Siya na lang ang natitira sa mundong ito, kasama ang espada. Dayanig ang buong kalawakan na parang tubig ang hangin, marahang umaagos sa bawat indayog. Boom! Tarat-tarat. Sa isang laslas lang ay nakakagawa na siya ng mga alon na kayang abutin ang langit. Kahit isa sa mga isla sa Pompeii ay nawasak. Natahimik ang lahat. Ilang beses binuka ni Sion ang kanyang bibig ngunit hindi makapagbitaw ng kahit isang salita. Pinili rin ni Phoenix na manahimik dahil sapat na ito para patunayan na mali siya. Hindi na rin nagsalita si Dorothy. Sa halip, bahagyang yumuko ang mga sulok ng kanyang bibig. Ipinahiwatig nito na ipinagmamalaki niya ngunit ayaw aminin. Napangiti si Saria. Nakakagulat. Nagawa mong iugoy ang spoiled na Immortal Butcher na ito nang may ganoong kagandahang loob. Wala itong anumang aksyon sa loob ng libu-libong taon pagkatapos ng lahat, kaya tiyak na uhaw ito sa dugo. Kaya hahayaan kitang panatilihin ito pansamantala. Kailangan niya ng maraming enerhiya para dalhin ito, kung tutusin. Ang paggamit ng gayong mabigat na sandata upang pumatay ay maubos siya sa loob lamang ng ilang minuto, sa makatuwid, ito ay walang silbi. Tuwang-tuwa si Alex na kunin ito dahil natuwa siya sa kapangyarihan ng espada. Ang Great Claymore Spell at ang True Martial Tyrant Sword ay ginawa lamang para sa Immortal Butcher. Kung ikukumpara, kahit ang 30,000 kilo ng Dao Killing Sword ay mas magaan. Makalipas ang 10 minuto, binuksan ni Alex ang pinto ng teleportasyon patungo sa Genbu Dungeon. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap at paghukay ng Shrunken Formation Cube mula sa mga imburnal. Sa wakas ay nakita na naman ng mga tao sa loob ang liwanag. Lalong tuwang-tuwa si Patroclus nang makita ang kanyang ama na si Mooncrate. Siya pagkatapos ay nagsimulang sumigaw sa kanya. Pare, nandito ako. Nandito ako. Ito ay Patroclus. Ama. Gayunpaman, ang mga higanti sa labas ay tila walang narinig na isang salita, ngunit iyon ay hindi masyadong mahalaga. Lahat ng tao sa loob ng Porma Sion ay nasa sabik pa rin. Ngayong ang North Emperor ay dumating dito upang iligtas sila mismo, si Alex ay kailangang magmukmak sa harap niya, gaano man siya kalakas. Tila si Alex at ang kanyang grupo ay nagtatakip sa harap ng North Emperor pagkatapos ng kanyang pagdating. Ang mga emperador at ang mga lalaking nakaitim na dinala ng North Emperor ay pumasok sa Porma Sion. Natural na lumiit din ang kanilang mga katawan. Ama. Ang North Emperor. Uncle Dust, andito ka rin. Ang galing. Pagkasabi pa lang ni Patroclus ay sinampal siya ni Mooncrate sa mukha. As if, kailangan ko ring nasa harapan dahil sa iyo, tanga kang bata. No way, right? Father, Uncle Dust, you two are part of the 3 Kings and 5 Emperors. Together, no one in this universe would be able to defeat you.
That brat Alex could never. Ngunit ang mga emperador ay medyo down at kahit na walang lakas upang magpaliwanag. Noong panahong iyon, si Alex ay nagsaset up ng isang formation sa tulong ng Phoenix, Saryet, at libu-libong makapangyarihang naga. Kabanata 3232. Tirichet Asterisk S. Mabilis na lumipas ang oras, habang lumilipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Tawakas ay nailagay na ni Alex at ng iba pa ang malaking pormasayon sa Pompey Fairyland sa loob ng Genbu Dungeon. Ang pormasayon na ito ay mas malakas at mas mahiwaga kaysa sa isang pabalik sa Pompey Fairyland. Nagpatupad si Alex ng maraming cuneiform talismans, pagkatapos ay pinagsama ang mga ito. Ang hangganan na itinakda ng dakilang Genbo bago siya mamatay. Nabanggit na noon ng dakilang Genbo na ang kanyang hangganan ay maaaring magtagal ng 3 taon at may natitira pang 3 buwan. Iniisip ko kung ang deadline na ito ay pinalawig nang ang mga pormasyong ito ay pinagsama. Kasabay nito, napansin ng ilang malalakas na undead warriors ang mga biglaang pagbabago sa hangganan habang ngumunguya at sinisira ito sa teritoryo ng undead. Anong nangyari? Ang hangganang ito ay naging mahina noon, kaya bakit biglang naging matatag? Boss, parang may naririnig ako galing sa boundary. Ano yon? It's the native language of those in the diffracted universe. Wala akong natutunan, hindi sila maintindihan ni Saul. And it was just for a brief second. I couldn't hear them after that. At mula sa sandaling iyon, ang hangganan ay naging mas mahigpit. Ang gold phagocytes ay hindi na maaaring ngumunguya dito. Parang ibang low power ang nagpakita, tipong wala dito ang diffracted na universo. Not from here. Could it be low power from the Chi universe? May pumunta ba dito sa universe na yon? Sabi ng section leader sa undead clan na may mga bullhorn. This is serious. I have to report to the queen right now. Boss, please bring me alone. I'd like to see how majestic the queen is. Gusto kong ipagmalaki ito sa iba. Oo naman, narinig mo pa rin ang mga boses. Magsumbong ka sa Reyna. Tirichet Asterisk S. Sa oras na iyon, nakaupo pa rin si Juvia sa kanyang trono, tila malalim ang iniisip. Ang pinuno ng seksyon at ang iba pang undead ay kailangang dumaan sa siyam na pintuan upang lumitaw sa harap ng Reyna mismo. At saka, wala pa silang karapatang magsalita. Una, kailangan nilang lumuhad at batiin ang Reyna bilang kamahalan. Ang ganitong mga formalidad ay mas mahigpit kaysa sa mga lumang tradisyon sa loob ng royalty sa Earth. Your Highness, itong 2 subordinate na kasalukuyang lumalabag sa harang. Nabanggit nila na may importante silang sasabihin. Ang taong nanguna sa 2 dito ay nagsalita kay Juvia. Ang taong ito ay isang aktwal na tao na nagmula sa Chi Universe. Gusto ko si Juvia. Sa katotohanan, si Juvia at ang kanyang kapatid na si Arya ay nagmula sa isang malaking angkan sa loob ng universo ng Chi. Ipinadala sila dito upang magsagawa ng isang misyon at iyon ay upang sakupin ang diffracted universe. Kaya naman, pumasok si Juvia sa abyss at inilabas ang undead clan. Noong una ay naisip niya na ang kanyang antas ng paglilinang kasama ang mga undead killing machine. Ito ay magagawang lupigin ang diffracted universe sa maikling panahon. Gayunpaman, ang diffracted universe ay napakahirap na nilalabanan ang lahat ng kanilang mga pagsalakay. Maraming makapangyarihang magsasaka ang nagsama-sama upang ipagtanggol. Sa loob ng mga taong ito ay may isang taong may malakas na puwersa ng pangakit. Tinipon niya ang buong sansinukob na bumubuo ng napakalakas na puwersa na sama-sama. Ang kanilang pinaka-nakakatakot na katangian ay ang kanilang determinasyon. Upang maprotektahan ang kanilang tahanan, lalaban sila hanggang sa kanilang huling tao. Ang kanilang pananampalataya ay sadyang hindi natitinag. Minsan iniisip niya kung siya ba ay dapat ipagpatuloy ang laban na ito dahil masyado ng maraming dugo ang naibuhos niya sa kanyang mga kamay sa puntong ito. Maraming buhay ang naging nawala din. Gayunpaman, wala rin siyang ibang pagpipilian, lalo na kapag nawawala ang The Nascent Lord matapos masugitan ng husto sa loob ng Aojo Bay. Hindi sila maaaring sumuko ngayon.
This is your destiny, diffracted universe. You're all lower leaf forms anyway. Ang iyong uri ay maaaring dumating sa sunod na era. Si Juvia naman ay parang nagdesisyon na. Tumingin siya sa dalawang undead na nasa ilalim niya at tinanong kung ano ang nalaman nila. Matapos mapagtanto na ang hangganan ay may napatitag muli, agad siyang tumayo at tumakbo palabas ng kanyang palasyo. Siya mismo ang titingin sa hangganan. Makalipas ang ilang sandali, ang ekspresyon ni Juvia ay kasing lamig ng yelo, halatang galit. Gaya ng inaasahan, may mga bakas ng kapangyarihan ng batas mula sa G-Universe. Kabanata 3233. May nauna kaya sa atin. Nagsimulang magpanik si Juvia. Siya ay nagtatrabaho dito sa loob ng 10,000 taon. Hindi niya maaaring hayaan ang sino man na kunin ang mga gantimpala ng kanyang pagsusumikap pagkatapos ng lahat. The asterisk man ito, sino ito? Ito ba'y galing sa Seven Brilliance? Nag-aayos ng mga bagong taktika laban sa kanila. Bukod dito, wala siyang ibang maramdaman kundi ang haplos ni Cheryl sa kabila ng pagiging konektado. Kaya naman, hindi siya makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa sansinukob na ito, sa halip ay nararamdaman niya ang bawat sensasyon kapag nakikipag-usap si Alex kay Cheryl. Kinailangan niyang maranasan ang gayong kakaibang parusa ng hindi mabilang na beses. Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan. Maya-maya lang ay sumugod si Arya sa kanya. Ate, magandang balita. Ano yon? Nakatanggap lang ng balita na darating si Kuya. Dadalhin niya ang Shuttle of 9 Stars kasama niya. Ano? Ang Shuttle of 9 Stars. This is great. Dahil dito, malalampasan natin itong turtle shell sa mas maikling panahon. Kailan siya darating? Sabi ni Arya, papunta na siya, sakay ng Shadowless Star. Malamang na makakarating siya dito sa loob ng 2 araw. Matapos itakda ni Alex at ng iba ang hangganan, umalis sila sa Genbu Dungeon. Ito na ang pinakamabuting oras. The Beast King Pool should be open soon. Dumingon si Phoenix kay Alex. Dumating na ba yung mga yon? Almost. I can sense a few familiar people. Ito'y nagdadala ng pagkataon, it's been so many years, at ang matandang ito ay nanatiling buhay at magaling. Tumingin si Phoenix sa malayo, medyo malungkot. Tanong ni Alex, kaibigan mo ba silang lahat? Magkaibigan. Malamig na ngumiti si Phoenix. Kind of we just fight back in the undead territory then. They're all friends na gusto nila akong patayin. Paano mo pa naisip na naging ganito ako? Hindi ako tao o multo. Nanlaki ang mata ni Alex. Dahil ba sa kanila? Tumango si Phoenix. Yeah. Hindi ko makakalimutan kung paano nagsimulang bumagsak ang mga tao sa paligid ko isa-isa. Ipinangako kong maghaiganti sa kanila. Kung isasalang-alang ang sitwasyon natin ngayon, sasangayon ang mga namatay kung gagawin ko ang mga matandang kaibigan na ito na magdusa ng parehong kapalaran, tama ba? Nag-concentrate si Alex at naramdaman ang mahinang divine consciousness na dumampi sa kanyang katawan. Kung hindi sapat ang lakas ng kanyang pag-iisip, hindi rin niya mararamdaman. Let's go. Oras na. Pupunta ba talaga tayo sa Beast King Pool? Siyempre, paano pa natin gagawin ang tusong matandang Zoro na iyon? Higit sa lahat, wala sa Earth ang Beast King Pool. Ito ay matatagpuan sa ibang mundo sa loob ng universo. Hindi nagtagal, nagpakita si Saria na may dalang bangka na maaaring maglayag sa kalawakan. Pagkatapos ay palihim na umalis sina Alex, Phoenix, at Saria sa Amerika sa kalagitnaan ng gabi na nagmamadaling umakyat patungo sa kawalan. Pagamat maaari nang dumaan si Alex sa mga voids, ito ang unang pagkakataon na kailangan niyang umalis sa Earth. Pwede ba? Na ang sinaunang hangganan ay ganap na natatakan. Kabanata 3234. First time through space. Nakangiting tanong ni Saria matapos niyang mapansin ang ekspresyon ni Alex. Tumango si Alex. Yep. Noon, hindi ako makadaan sa voids, at ngayon kaya ko na.
Pero napakaraming nangyayari kaya wala na akong oras para makasama ang pamilya ko. Kaya natural lang na hindi ko naisip na maglakbay sa kalawakan. Tumango rin si Saria. Maraming bagay talaga ang nangyayari sa Amerika ngayon. Nagsalita si Phoenix. I'd say you're just busy with your many women. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Alex dahil alam niya na tama siya tungkol doon. Ito ay, kung tutusin ay isa sa mga dahilan kung bakit kakaunti ang oras niya. Noong nakaraan, kailangan niyang bigyan ng atensyon si In sa tuwing malaya siya. Kahit ngayon, kailangan pa rin niya itong makita paminsan-minsan para mas mabilis itong gumaling. Bukod dito, hindi niya maaaring hindi pansinin ng matagal ang iba pa niyang mga babae tagal ng panahon alinman. Tina Waltz, Maya, Cheryl, Dia, Phoebe, at Luna ay pawang mga manliligaw niya, kaya kailangan niyang bigyang pansin ang bawat isa sa kanila upang hindi sila makaramdam ng pagpapabeya. Umunat ang noo ni Saria. You should be more loyal. It's not good to be with too much women. Taka siya lumingon kay Phoenix. Tulad ng tatay mo, mayroon siyang 108 babae sa kabuuan. Kayang sa oras. Kung hindi lang siya ganoon karaming babae, baka mas marami pa siyang maabot sa mga araw niya. At hindi sana siya mawawala noon. Laking gulat ni Alex kaya napahawang ang bibig nito. Ang iyong ama ay may 108 asawa. Tagot ni Phoenix. The situation was rather different. House up, mayroon siyang mystical tool na tinatawag na sex eternities at muling nagkatawang tao ng 108 beses. Iyon ay kung paano siya napunta sa 108 relasyon. At sa buhay na ito, lahat sila ay bumalik na naghahanap sa kanya, hindi alam ni Alex kung ano ang sasabihin. Hindi ba? Masyadong kakaiba yon. Kahit gabi-gabi niyang kasama ang isa sa kanila, aabutin ng hindi bababa sa kalahating taon para malampasan silang lahat. Hindi ba dapat may problema ang mga asawa niya tungkol dyan? Ay, teka. Ang tanong na ito ay maaaring mukhang kakaiba pero curious talaga ako. Nagtayo siya ng manor. Nang magpapatuloy na si Phoenix, nanunuya si Saria. Manor. It's literally a love nest, made to spend time with his women. There's a specific time boundary around it too. So a month in there was equivalent to a minute in the outside world. Napabuntong hininga si Alex. Paano? Aba, kahanga-hanga. Nagawa niyang mag-isip ng paraan para lang masiyahan sila. Nakakatakot ang ganoong pagkakaiba sa oras. Tanging isang heavenly emperor na tulad ni Rowan ang maaaring magkaroon ng kapangyarihang gawin iyon, tama ba? So, saan ito? Manor. Matapos itanong ito ay napalingon sina Phoenix at Saria kay Alex na may kakaibang ekspresyon. Parang naiinis pa nga ang mga ito sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? I just want to check it. I wanted to know kung ano uri ng pagbuo ay maaaring makamit ang isang mahusay na pagkakaiba sa oras. Sabi ni Phoenix, huwag mo nang isipin yun. Dinadala niya ito kahit saan siya magpunta. Tumango si Alex. Fear, it's a survival tool after all. Of course, he'd have to bring it along. Pagkatapos noon, muli siyang sinalubong ng mga naiinis na titig. Sa sandaling iyon, hininaan ni Saria ang kanyang boses at gumamit ng telepathy. May sumusunod sa atin. Nagsama pa sila ng malaking grupo. Ang mga taong ito ay nagkunwaring walang pakialam ngunit alerto sila sa buong panahon. Tinundan din sila ng mga taong iyon mula sa malayo, hindi man lang sila nilalapitan. Ang ilan ay ginamit lamang ang kanilang banal mga kamalayan na buntot sa kanila ng palihim. Makalipas ang isang araw, lumapag ang barko sa ibang planeta. Ang lugar na ito ay mas malaki kaysa sa Earth. Binigyan siya ni Phoenix ng maikling pagpapakilala. Ito ang chain space, at ito ay konektado sa 7 iba pang mundo sa pamamagitan ng Cosmic Corridor. At ang Beast King Pool ay nasa pinakamalalim. Ang 7 mundong ito ay tinatawag na Heptabeast Village sa kabuuan, at ang mga tribong demonyo ang pangunahing namamahala dito. Siyempre,
Mayroon ding ibang mga tribo, at isa na rito ang mga tao. Sa wakas ay naunawaan na ni Alex kung ano ang ibig sabihin ng mga tao sa pagiging lantiya ng damo sa kabilang panig. Para siyang maliit na bata dahil ito ang unang beses na umalis siya sa Earth. Labis siyang na-curious sa bawat bagong bagay na nakikita niya. Ano ang Cosmic Corridor? Tanong ni Alex. Ito ay parang natural na high-speed na corridor sa kalawakan, katulad ng kung ano ang tawag ng ilang siyentipiko na mga linear wormhole. Kabanata 3235. Sa ilang sandali, naranasan ni Alex kung ano ito sa isang linear wormhole. Tila puting daloy ng hangin ngunit medyo mahina. Habang ang barko ay dumaan sa daloy ng hangin na ito, ang buong kalawakan ay naramdaman na parang ito ay pumipihig. Kapag naroroon, naramdaman ni Alex ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ng batas sa kalawakan. Ang tanging naiisip niya ay kung gaano kahimala ang universo. Ang gayong wormhole ay talagang hindi isang bagay na maaaring likhain muli ng sangkatauhan. Ang Sari Ace ship ay isang napakabilis na kasangkapan, kayang lumampas sa bilis ng liwanag. Gayunpaman, napagtanto niya kung gaano kalakas ang Cosmic Corridor pagkatapos pumasok dito. Sa kabila ng malayo, narating nila ang kanilang destinasyon sa isang kisap mata. Para silang nagbukas ng isang nako-customized na pinto ng teleportation. Nagsalita si Phoenix. Ang mga matatandang iyon ay maaari lamang magtipon sa Amerika ng napakabilis dahil dito ay corridor. Makakalakad lang sila. At nakarating na sila. Bahagyang nahihilo si Alex dahil first time niyang dumaan sa tunnel na ganito. Hindi talaga asahan na makarating sila sa kanilang destinasyon sa loob ng ilang segundo. Hindi lang iyon, hindi nahirapan ang tatlo na maglakad sa nayon kung iisipin kung gaano sila kalakas. Sa oras na iyon, ang mga taong sumusunod sa likuran nila ay hindi na makatiis na manood. Nakarating na ang tatlo sa destinasyon. Hindi na tayo makapaghintay. Kailangan nating lumapit kung hindi, madaling mawala sila sa mga kagubatan ng Heptabeast Village. Mabilis na mabilis. Gamitin ang mystical tool, Divine Peeper. Sundin sila. Astral Projection. Maraming makapangyarihang magsasaka na sumugod mula sa universo ay gumagamit na ngayon ng lahat ng kanilang mga kakayahan at kasangkapan. Ang ilan ay pamilyar sa isa't isa, nagtatalo sa isa't isa. Samuel, wala ka pang maraming taon para mabuhay, pero nandito ka para makisali sa saya. Kaya nga ako nandito. Kailangan kong subukan ito habang nabubuhay pa ako. At saka, baka makalusot ako kapag nakuha ko na ang mga kamay ko sa Supreme Divine Blood. Hindi rin ito magiging problema kung magpapatuloy ako sa buhay para sa isa pang 10,000 taon. Napakaraming makapangyarihang magsasaka dito, Samuel. Sa tingin ko, mas mabuti na bumalik ka. Hindi mo magagawang talunin ang isang alagad lamang. Ang paghahanap ng kayamanan ay nangangailangan ng swerte. Hindi lakas. Ang ilan ay nagsimulang magsalita tungkol sa pakikipagtulungan at kung paano nila ibabahagi ang kanilang mga gantimpala pagkatapos makuha ito. Gayunpaman, ang karamihan ay mabilis na sumunod, nag-aalala na baka mawala sa kanila si Alex at ang iba kung sila ay mas mabagal. Sa wakas, lumapit sila at naramdaman ang ginagawa ni Alex at ng iba pa. Naaamoy pa nga ng mga malalapit ang banal na dugo sa puntong ito. Such concentrated divine chi. The low power inside is very pure. Parang may something na hindi rin nagmula sa ating universe. Narinig ko na ang kataas-taasang Diyos ay isang nilalang na madaling makapasok sa sansinukob ng chi. Ito siguro ang dugo nito, chi. Sa hindi inaasahan, ang kataas-taasang divine blood ay nakatago sa Heptabeast Village. Tiruan at ang iba pa noon ay siguradong tuso. Ha, tignan mo nga dyan. Nagbukas sila ng teleportation door. Pwede ba? Yung pinto na papunta sa totoong Beast King Pool. Nararamdaman na natin kung gaano kalakas ang dugong chi sa entrance. Kaya kapag pumasok tayo, hindi ba ibig sabihin ay gagawin natin? Wow, kaya na nga. I think that's a teleportation door. Baka magsara ito anumang oras. Pasok sa What the F***?
Sino ang tumulak sa akin? Maraming tao ang sumugod habang ang makapangyarihang mga magsasaka na iyon ay isa-isang sumugod sa pintuan ng teleportasyon. Walang sino man ang umasa na ito ay isang bitag sa lahat. Ang tanging naiisip nila ay ang Supreme Divine Blood noong panahong iyon. Kabanata 3236. Sa sandaling ito, pumasok na rin sa portal si Alex at ang iba pa, bumalik sa espasyo ng Genbo. Ang punto ay, sa kasalukuyan, ang pasukan ng portal na ito ay nasa bunganga ng Pormasayon na inilipat ng Pompey Fairyland, at kapag nakapasok na ang mga tao sa portal, sila ay tatakas sa hangganan ng Pormasayon, isang way tunnel na walang labasan. Matagal nang nasa isang lugar si Alex at ang iba sa formation. Swish! Ang unang individual ay ang sumugod. Ito ay isang lalaking may katanghaliang gulang na pulang buhok na nangunguna sa nagliliyab na pulang buhok na parang isang mangkok ng sumasabog na pansit. Ang pangalan niya ay Evil Fiery Cloud God, isa sa mga nanakit sa akin noon. Pulong ni Phoenix habang nakatingin sa taong iyon. Sa katunayan, may mga boundary she held kung nasaan sila, at hindi sila natatakot na matuklasan, kahit na sila. Kumanta ng malakas. Tumawa si Evil Fiery Cloud God habang papasok, haha. Una na ako. May naisip ka bang paraan para harangan itong matrabahong pinto ng teleportation? Grabe ang lalaking ito dahil ayaw niyang pumasok ang mga tao sa likod niya. Gayunpaman, habang binibigkas ang mga salitang ito, isang pangalawang figure ang sumugod. Blood Knife Old Man, hindi ko akalain na buhay pa pala itong matandang ito after all these years. Hindi lang nabawasan ang kanyang cultivation, ngunit napino na siya, at nasa kalagitnaan na siya ng banal na sovereign cultivation. Nakilala rin ni Phoenix ang pangalawang tao sa isang sulyap. Blood Knife Old Man, hindi ka mabagal. Paano kung magsanib puwersa tayo, tumayo dito, at bigyan ng sorpresa ang mga taong sumusugod sa likod? Nakangiting sabi ng Evil Fiery Cloud God. Ito ang planong paglansad ng sneak attack sa mga taong dumating mamaya. Ang tingin ng matanda na may dugong kutsilyo ay kumislap ng may layunin gayunpaman. Sigurado ka bang hindi muna kukunin ng mga Wastelander na iyon ang Supreme Divine Blood? Nagbago ang ekspresyon ng Evil Fire Cloud God nang mapagtontol niya na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hindi para hanapin si Alex, Phoenix, at iba pa kundi para makahanap ng isang tao. Ilang mga boss na mukhang pamilyar ang lumitaw sa isang iglap ng oras. Old Ghost, ang punong guro ng Shady Decanote Sect na si Hernan, ang pinakamataas na elder ng Heavenly Fin Sect. Jock Hank, ang Panginoon ng itim at puting teknolohikal na kaharian ng Diyos. Tapos, dumami pa. Ang bawat isa sa kanila ay isang matandang lalaki na hindi pa nila nakilala, at mayroong maraming sect master level na malalaking lalaki. Ang ilan sa kanila ay nagdala ng kanilang mga paboritong disipulo, mabangis na hayop, at iba pa. Maya-maya ay may nabuong mga tao. Ngayong dumating na ang lahat, pag-usapan natin ito, nandito tayong lahat para sa Supreme Divine Blood. Well, tingnan ang tunay na bagay sa ilalim ng aming mga kamay, at kung sino ang unang makakuha nito ay ang isa na makakakuha nito. Ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng Diyos. Hindi ba't ganoon? Kailangan ba nating maging mahinhin? Okay, umasa tayo sa kakayahan natin. Si Jock Hank, ang Panginoon ng itim at puting teknolohikal na kaharian ng Diyos, ay mayroong lahat ng mga high-tech na gizmos. Nakasuot siya na parang Iron Man ngunit may mas maitim na teknolohiya. Dapat itong pinaghalong teknolohiya at iyaw. Agad siyang pumili ng landas at sumugod. Ang resulta ay isang nakakabinging boom. Bumagsak si Jock Hank sa lupa, nahihilo ang kanyang ulo, at hindi siya nakabangon ng matagal matapos na tumama ang kanyang ulo sa boundary. Hindi mabilang na mga gintong ron ang lumiwanag, at hindi siya makabangon ng mahabang panahon. Ano ba ang nangyayari? Agad namang nataranta ang mga manunood. Bakit may mga hangganan pa rin dito? Gayunpaman, sa sandaling may nagsabi, nabigla ka ba? Magiging kakaiba kung walang mga hangganan sa paligid ng lokasyon na nakaimbak ang Supreme Divine Blood. Ay, oo.
Normal lang iyan, ibig sabihin ang Supreme Divine Blood dito ay kailangang genuine. Binanggit niya ang Supreme Divine Blood na parang nagpapaalala sa mga tao. Kabanata 3237. Hoy, napansin mo ba, pagdating mo, kumukupas ang aura ng Divine Blood? Hindi kupas, tuluyan ng naglaho. Anong nangyayari? Tumikim ang evil fiery cloud god, ignorante ka talaga. Ang pinakamataas na banal na dugo ay may sariling espiritualidad. May kakayahan itong itago ang talento nito. Sa nakikitang marami sa atin na pumapasok, tiyak na nagtago ito ay ganap na nakasalalay sa pagkakataon at kapalaran kung mahahanap mo ito. Tumango ang matandang blood knife, kaya hahanapin natin ang isa't isa. Natatakot ako na si Phoenix at Saria, kasama ang batang iyon na nagngangalang Rockefeller ay maraming alam na impormasyon sa loob, at kung hindi kami magmadali, kami hindi makukuha. Katatapos lang niyang magsalita nang may kumalabit sa kanya nang walang sabi-sabi kung saan ito galing. Ang mga taong dumalo ay pangunahing mga boss sa antas ng Sect Master. Kahit na hindi sila pamilyar sa Porma Sayon, magdadala sila ng ilang eksperto sa paligid nito, o may ilang matataas na antas na artifact na maaaring masira ang Porma Sayon. Sino sa kanila ang hindi gaanong handa sa katotohanan, lahat sila ay mga immortal. Nakita ng mga tao, at tahimik din silang sumang-ayon na bawat isa ay maghahanap ng paraan para masira ang Porma Sayon. Siyempre, ang ilang mga tao ay matagal nang may lihim na pakikipagtulungan at nagsama-sama upang sirain ang pagkakabuo. Gayunpaman, sa maikling panahon lamang, ang mga taong ito ay nabigla. Ano ang katangian ng pagbuo na ito? Hindi ba't napakahirap? Hindi pa ako nakakita ng ganitong kakaiba at mahirap sirain ang Porma Sayon na tila pinamamahalaan ng mga hindi pangkaraniwang batas. 10 minuto, kalahating oras. 1 oras ang lumipas sa isang iglap. Gayunpaman, wala sa mga naruroon ang nakapagbukas ng hangganan. Kinabahan ng lahat sa Porma Sayon na ito, kasama na ang mga sumisira dito. Ang mga may puting buhok ay pinagpapawisan at nagkakagulo sa utak, ngunit hindi man lang makapagbukas. Biglang, may nagtulak sa hangganan ng pagbuo, at bilang resulta, natupok ang isip ng sobra-sobra. Walang paraan upang tumigil bigla, at pagsusuka ng dugo sa lugar. Kaagad pagkatapos noon, may isang taong duguan ang mga mata ang nagtaas ng kamay at sinampal ang kanyang ulo, tinamaan ito ng malakas habang sumisigaw, ano ang pakikitungo nito? Walang kabuluhan. Hindi dapat tulad nito. Ito. Maaari bang may magsabi sa akin? Maaari bang may magsabi sa akin? Napabuga tuloy ng ulo ang lalaki dahil sa sobrang pagpupumigla sa sarili, pumuputok na parang pakwan. Hindi lang 1 o 2 pekpal ang kumilos sa ganitong paraan. Nagkaroon ng isang sitwasyon na kinasasangkutan ng halos lahat ng mga breaker ng formation. Maraming tao ang naging baliw. Ang bawat tao ay hindi dapat magpatuloy sa pag-aaral ng pagbuo, ang pagbuo na ito ay napakasama. Lahat, mabilis na tipunin ang iyong mga iniisip. Huwag kang maistorbo sa Porma Sayon, may napagtanto. Kasunod ng paalala na ito. Nagising ang lahat at hindi na nagpapatuloy sa pag-aaral. Mula sa estadong iyon ng pagkakulam, nakalabas sila. Nang maobserbahan nila ang ilang formation masters na namatay bilang resulta ng pagkasira ng formation at pagkadala, nakaramdam sila ng lamig na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Masyado lang masama. Isang Diyosang nasa edad 40 ang may malungkot na ekspresyon sa mukha. Yung formation master na dinala niyang kasama niya kamakailan ay namatay. She said with her mouth open, sa palagay ko, hindi na natin kailangang sirain ang formation. Sa dami ng tao na nagsasama-sama ng lakas, posibleng sapilitang pasabugan ang hangganang ito. Hindi ba matatapos ito? Tingnan mo, Phoenix. At ang iba ay matagal nang naglaho. Kung patuloy kang kumukonsumo ng enerhiya sa paggawa nito, wala kang makukuha. Ito ay naging makabuluhan ng marinig ito ng karamihan. Then, let's band together to break the formation.
Kasunod nito, ang mga taong ito mula sa universo na ipinasok ni Alex at Phoenix sa hangganan ng Genbo ay nagsama-sama at inatake ang isang punto ng pagbuo. Magkasama, sinusubukang basagin ang Forma Scion sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Natuklasan ang sagot. Ang lahat ng mga pag-atake ay nawala, hindi na nakita muli. Sa hangganan, walang epekto ang pag-atake. Ni isang ripple ay hindi lumabas. Ano ba talaga ang nangyayari? Posible bang tumawid sa hangganan na ito? Ituloy mo ang pag-atake. Hindi ako naniniwala kung ang hangganan ay may mga hadlang sa hangganan, at walang tugon, hindi pa ito dapat umabot sa pagiging kritikal. Kabanata 3238. 10 minuto, 20 minuto. Isang buong kalahating oras ng pag-atake ay walang resulta. Hindi tama, sa bilis na ito, kahit na naubusan tayo ng pisikal na lakas, walang paraan upang mabuksan ang hangganan, dapat na mayroong ilang panlilin lang. Sabi ng matandang Blood Knife. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. Nagulat siya nang makita ang dalawang figure sa kanyang harapan. Tumingin siya at nakilala ang mga pamilyar na mukha. Hindi ba't ang Northern Emperor at ang Eastern Emperor? Sila pala. Pero paano sila nakapasok? Hindi ba't si Saria ang may pananagutan sa pagsupil sa Eastern Emperor? Dapat ay namatay na siya, kaya paano siya napunta sa Beast King Pool? Nataranta ang mga taong ito habang nakatingin sa dalawa. Kaya si Brother Fiery Cloud, Brother Blood Knife, at kayong lahat ng mga sect masters mula sa lahat ng sects at sects sa universo, napakagaan ng loob ko na makita kayo dito ngayon. Sa pagsama mo sa amin, ang aming taliban na puwersa ay naging mas malakas. Salamat sa iyong kawalang takot para sa kapakanan ng Sansinukob, nagtutulungan tayo. Umiti ang Eastern Emperor at nagsalita, ang kanyang mukha ay walang pakialam sa pagmamayabang. Napaawang ang bibig ng Northern Emperor. Tinakaw niya ang isang sulyap sa nagpanggap, ang Eastern Emperor. Naisip niya sa kanyang sarili, nang siya ay unang pumasok, siya ay nagkaroon ng sama ng loob, at siya ay naglakas loob pa na magpakamatay, ngunit ngayon ay mabuti na ang lahat, na nagpapanggap na isang disenteng tao, isang hipokrito na lumang bagay. Ang mga boss na kara-rating lang ay nalilito, naguguluhan, at naguguluhan. Sa dilat na pag-usisa, ang Evil Fiery Cloud God ay nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Anong Vanguard Troops? Mooncrate? Ikaw na matandang pretender, bigyan mo ako ng malinaw na paliwanag. Ano ang nangyayari? Paano mo rin nasagasaan itong Beast King Pool? Diba? May hindi tama dahil mabilis na napagtanto ng karamihan. Parang may mali sa isang lugar. Siyempre hindi. Ito ang walang katapusang dagat. Sabi ng Northern Emperor. Bigla niyang naintindihan ang mentalidad ng Eastern Emperor. Ang mga taong ito ay mga Diyos na master tier na immortal na walang interes sa mga emperador. Nakita niyang dinadaya siya sa lugar na ito, mas masaya kaysa sa pagkakaroon ng isang malaking universo. Mga Ginoo, sa pag-alala na tayo ay nakipaglaban din sa hindi namamatay na angkan noong unang panahon, at ngayon na ang walang kamatayang angkan ay muling tot-ontong, tunay na aking karangalan na tayong mga naghahangad, ay muling magkakasama upang patayin ang kalaban. Pinagtibay din ng Northern Emperor ang tono ng Eastern Emperor. Para sa kapakanan ng pangmatagalang kapayapaan ng Sansinukob, para sa kapakanan ng kapayapaan at kaunlaran ng mga tao, na maaari ninyong kusang italaga ang inyong sarili sa makabuluhan at dakilang layuning ito, pinasasalamatan ko kayong lahat sa ngalan ng 3,000 mundo. F*** King Serpent Shot the F*** Sick Up. Hindi na kinaya ng Evil Fiery Cloud God. Akala niya ay napakalaki ng problema kaya sumakit ang kanyang utak. Mooncrate, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ang lugar na ito? Ang Eastern Emperor ay same time na nagsabi, ang walang katapusang dagat. Narito ang tunay na martial sovereign na siyang huling sumupil sa pagdaan ng walang kamatayang lahi. Tatabi nito ay ang Undead Territory. Sinusundan mo ang Little Divine Phoenix para pumasok dito, ibig sabihin ay iisang tao tayo. Pagkatabi tayong lalaban, bubunot ng espada sa galit para patayin ang walang kamatayang angkan. Lalaban tayo hanggang dulo at hindi na outrest.
Ha! Natakot lahat ng mga boss na pumasok sa portal. Sa puntong ito, kung hindi nila napagtanto na sila ay nalinlang at nalinlang na pumasok sa hangganan ng walang katapusang dagat na ito, hindi sila karapat-dapat na maging mga Diyos at dapat silang ay headbutt hanggang mamatay. The asterisk Kim Yu, Phoenix. The asterisk Manyu, Sarye, and that jerk named Alex. You all deserve to die. Isang grupo ng mga tao ang nagalit. Kabanata 3239. Nakakakilabot na hiyawan at hiyawan ang maririnig. Sa sandaling ito, naririnig ang mahinang boses ni Phoenix. Noong sinaunang panahon, nasayahan kayong mga tao sa mga pribilehiyo, at sa patuloy na pakikipaglaban ng ating Stormer Sect, maaari kayong mabuhay sa universo hanggang ngayon. Sa harap namin ng malaking kalaban, kailangan mo lang magsikap, at gusto mo na kaming mamatay. Nararapat bang mamatay ang mga bayani noong unang panahon? Lumitaw ang figure ni Phoenix. Lumabas din sina Alex at Sarya. Totoo na kayo ang gumawa nito. Ang sinaunang panahon ay ang sinaunang panahon, ay tenggal ng masamang fiery cloud god. Ikaw din, Stormer Sect, ay nanalo sa paghanga ng lahat at nakamit ang kaluwalhatiang gusto mo. Higit pa rito, pilit mong kinuha ang aura at chi ng Sansinukob, iniwan itong walang kumpletong mga panuntunan sa loob ng 3,000 taon. Sino ang sisisihin sa kasalanang ito? Kalokohan ka lang. Kung walang sinaunang dakilang kapangyarihan na magbago ng mga patakaran, paanong mayroon kayong mga taong malamig na hiniling ni Sarya? Ang buong Sansinukob ay nahulog na sana sa mga kamay ng hindi namamatay na angkan, at ikaw at ang iyong mga sekta ay nalipol. Sabi ng Old Blood Knife, kaya hindi mo kami mailigaw sa pagpunta sa Endless Sea. Ang paglaban sa Undying Clan ay ganap naming pipiliin, niloko mo kaming pumunta dito, kaya kailangan ba naming labanan ang Undying Clan? They have? Hindi ko nakita sa mahabang panahon, at maaaring matagal nang nawala. Katatapos lang magsalita ng matandang Blood Knife. Isang malaking ingay ang sumabog ng wala saan. Tar-eret, tar-eret. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog. Mahina ngunit malakas ang tunog. Parang umangat sa lupa. Natigilan ang lahat sa puntong ito. Kasama nila si Alex at ang iba pa. Anong nangyayari? Tunay na darating ang Undying Clan. Ang North Emperor ay tensyonado. Noong orihinal na sinabi ni Alex sa kanya, hindi siya naniwala dahil 3,000 taon nang nawawala ang Undying Clan at walang gumagalaw, kaya paano nito masasabing babalik ito? Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan sa ilalim ng lupa, siya ay bumagsak. Matapos maranasan ng Ancirellera, ang panahon kung kailan sumalakay ang walang kamatayang angkan, lahat ng nakaranas nito ay nagkaroon ng ilang traumatikong karanasan sa kanilang mga puso. Maaari rin itong pangmatagalan epekto ng digmaan, at nagkaroon sila ng matinding takot sa hindi namamatay na angkan. Tar-eret, tar-eret. Boom! Boom! Maraming pagsabog. Lalong tumindi ang papalapit na ingay. Little Divine Phoenix, pamilyar ka sa paligid. Ikaw din ang nag-set up ng formation dito. Hindi ba kailangan ng Undying Clan ng mas maraming oras para masira ang boundary at makarating? Nang makita ang paggalaw na ito, parang nasa malapit na sila. Maaari ba silang dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan? Tanong ng Eastern Emperor. Nagulat din si Phoenix. Hindi ito ang kanilang inaasahan. Tita Sarya, ano sa tingin mo? Tanong ni Phoenix kay Sarya. Naglakad si Sarya patungo sa pinanggalingan ng boses. Lumuhad siya sa lupa at nakinig. Ang kanyang mukha ay naging solemna, at sinabi niya, natatakot akong tama ka. Ang hangganan dito ay mabilis na nauubos, at natatakot ako na ang Undying Clan ay may makapangyarihang mahiwagang kayamanan na pumipilit sa hangganan dito. Ang hangganan ay bubutasan ng wala pang kalahating araw. Kalahating araw na lang ang natitira. Alex, dali-dali mong ilagay ang opening ng formation at ayusin mo sa ganitong posisyon. Tigaw ni Phoenix. Sumigaw ang Evil Fiery Cloud God, nababaliw na ba kayo? Kung hahayaan natin ang Undying Clan sa hangganan, hindi ba lahat tayo ay mamamatay?
Kabanata 3240. Hinahayaan ba natin ang undying plan na magmaneho ng diretso at pumasok sa universo kung hindi tayo lalaban dito? Pagdating ng panahon, hinahayaan ba natin ang mga mortal at mababang antas na magsasaka mula sa universo na maiwasan ang sakunan na ito? Ang boses ni Phoenix ay hindi mapag-aalinlangan ng malamig. Nasanay na siya sa mga taong ito na kawalang interes at pagkamakasarili sa paglipas ng mga taon. Noong nakaraan, napunta siya sa parehong sitwasyon dahil sa kanilang kawalang interes at pagiging makasarili. Ang kanyang laman ay nawasak, ang kanyang kaluluwa ay nawala, at ang kasalukuyang katawan na ito ay isang stand-in lamang para sa kanya. Paano kung gayon ang kanyang kapangyarihang panlaban ay naging kung ano ito? Kung ganyan lang sana noon. Lahat sila ay pinili ng isang tao. Si Alex ay natural na tumayo kasama ang Little Divine Phoenix. Hindi niya maaaring payagan ang undying plan na pumasok sa Amerika. Ito ang kanyang tinubuang lupa, at kung ito ay inookupahan ng undying plan, ang lahat ay matatapos. Ang langit at lupa ay walang hangganan, at may mga pagbabago sa sansinukob. Ginamit ni Alex ang puso ng kanyang espada upang kontrolin ang hangganan ng pagbuo at ayusin ang pasukan sa hangganan sa dumadagindong na direksyon. Ang pagbukas dito ay katulad din kung saan ang masamang nagninangas na apoy. Cloud God and the others came in, there was entry, no exit. Nang matapos si Alex sa locus yung ito. Tandaan mo, siguradong hindi masyadong malaki ang opening na binuksan ng undying plan, ibig sabihin, hindi sila makakalampas sa hangganan ng napakaraming bilang. Basta haharingin mo ang pagbubukas at papatayin mo kung ano man ang pumasok sa pasukan, ikaw ay ligtas, sabi ni Alex sa masamang fiery cloud god at sa iba pa. In addition, I will adjust the formation to assist you with the formation. Ano ang silbi niyan? Ulalas ng matandang dugo kutsilyo. Maaari lamang nitong ipagpaliban ang pag-atake ng hindi namamatay na angkan ng ganoon katagal hanggang kailan tayo magtitiis. Ang undying plan ay walang limitasyon. Lumaban man tayo hanggang kamatayan, tayo ay mapahamak. Kung hindi ka lumaban, malapit ka ng mamatay. Kung lalaban ka, baka may pagkakataon ka pang mabuhay, sabi ni Phoenix. Tirichit asterisk S. Samantala, sa kabilang panig ng hangganan, sa domain ng undying plan. Tinasabog ng isang binata ang mga hadlang sa hangganan gamit ang isang mahiwagang kayamanan, kung saan ang mga hadlang ay umaalon ng parang alon at tila hinuhukay ang dumi. Hindi mabilang ng mga batas na hindi nakikita ng mata ang hinukay. Ang hangganang ito ay nakulong sa amin sa loob ng isang buong 3,000 taon, at noong nakaraang Genbo Cord, mayroon ding Supreme Formation. Kung matagal na nating nakuha ang Shuttle of 9 Stars, bakit maghihintay ng 3,000 taon na ito? Tanong ni Juvia, habang nakatingin sa eksena. Ang Shuttle of 9 Stars ay matagal nang lampas sa kategorya ng mga divine weapons. Isa itong cosmic level hegemonic weapon na nagmula sa pugad ng Chi Universe. Kailangang magsipag si Kuya upang mahanap ito. Nang matagpuan niya ito, nakipag-ugnayan siya sa akin at sumugod dito para tumulong, paliwanag ni Arya. Mukhang may relasyon kayo ng panganay na kapatid, which is very unusual. Sabi ni Juvie sa kapatid. Ang hangganan ng pagbuo ay maaaring masira sa ilang araw, at ang mood ni Juvia ay lubos na positibo. Kaya naman ginawa niya itong maliit na biro. Nakakagulat na sabi ni Arya, hindi mo pa rin ba nakikita, ate? Kasya lang sa'yo ang puso ni Kuya at hindi kayang ilagay sa ibang babae. Juvia froze para sa isang split segundo. Tapos, nag-smirk siya. Napaisip si Alex sa hindi malamang dahilan dahil, noong nakikipagmahalan si Alex kay Cheryl, maaaring matransmit sa isip niya ang matinding pakiramdam na iyon. O hindi. Iyon ay ang kanyang pangunawa, isang antas ng pangunawa na hindi mapipigilang maprotektahan. Para siyang napilitang makipagtalik kay Alex. Ito ay malalim na napahiya sa kanya. Siya rin ay naging walang katulad na galit. Ang kanyang katawan naman ay tapat. At sa dilim, kapag walang tao, kahit na siya. Inaabangan ng sensasyon, para siyang adik. The asterisk man ito.
That diffracted universe it must have cast a curse on me. As long as I murder that guy, mapait na pagmuni-muni ni Juvia, matatapos ang lahat, at walang makakaalam sa aking pagsubok. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Sa kasalukuyang panahon. Marahas na yumanig ang Shuttle of 9 Stars. Kawakas, ang boundary barrier ay nadrill sa pamamagitan ng Juvia, sa kabutihang palad, ang hangganan ay nadrilled through. Sabi ni Kuya Riz habang papalapit kay Juvia at ang kanyang kapatid na babae.